Hello. Okay na po. Hello. Mic test. Blessed afternoon po sa ating lahat mga kapatid. Are we all blessed po ba? Amen. Then, maraming salamat po sa Panginoon. No? Unang-una dahil pinahintulutan niya po tayo na makadako sa kanyang bahay-sambahan. At iningatan niya tayo sa buong isang linggo ng ating pamumuhay, sa ating trabaho, sa ating mga kanya-kanya nating mga pinagkakabisihan. But praise God po at nandito tayong muli ngayon. At alam naman po natin ang ating pastor is pansamantala na umuwi sa Pilipinas para po sa isang gawain po para kay Andel, and then para din po gampanan yung mission na kanyang which is mag-share ng gospel sa mga kamag-anakan po nila sa kanyang mother side, sa mother side po ni Tita Andel at ni Pastor. Please continue to pray for them po sa kanilang safety pamamalagi po sa Pilipinas. And then pray for all of the preachers po, inassign po ni Pastor para po humawak sa atin sa mga susunod pa na week. At hindi ko rin po talaga in-expect na isa po ako sa bibigyan po ng task ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor. But ito po, dito na po, wala na po talagang atrasan to eh. Pastor, ingat po kayo dyan. God bless po. Sana okay po kayo. Okay po. Let's all stand po at buksan po natin yung ating mga Bible sa Book of John. Book of John, chapter 15, verse 1 to 8. Sisimulan ko po basahin sa 1, sundan niyo po ako sa 2, and sabay-sabay po tayo sa verse 8. Andiyan na po ba tayo? Amen. Reading verse 1. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Now ye are clean through the words which I have spoken unto you. Five. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Seven. If ye abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Sabay-sabay po tayo sa verse 8. Herein my Father glorified, that ye may bear much fruit, so that ye may be my disciples. Let's all pray po. Amang banal, dakila't makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po namin, sinasampalatayanan ng napakadakilang pangalang Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. We all know, Panginoon, na meron po kami mga trabaho, may mga pinagkabisihan kami sa buong dumaang week. But you know, Panginoon, na nagko-continue kami, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Regardless kung ano man ang aming ginagawa, ano mang circumstances ang kinaharap namin, Panginoon, we all praise you, O Lord. That's why nandito po kami, Panginoon, sa bahay-sambahan mo upang magpuri, magpasalamat, Panginoon, at higit sa lahat, sambahin ang napakataas mong pangalan. Lord, pinagpipray po namin na i-bless niyo po ang bawat isa sa amin ngayong araw na ito, Panginoon, sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong banal na salita. Gayon din naman po, Panginoon, ang mga gagamitin mo upang magpabatid ng iyong salita, Panginoon. Ikaw po ang pumuspos sa amin ng iyong banal na spirito, Panginoon, upang nang sa ganon, salita mo lamang ang aming maipahayag, Panginoon, hindi ang sarili naming opinyon, hindi ang sarili naming mga kuro-kuro, Panginoon. Nang sa ganon, ang bawat isa sa amin ay lumakas, ang bawat isa sa amin ay tumatag, at ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magkaroon ng pag-e-examine kung totoo nga po ba talaga na kami ay patuloy na kumikilos, patuloy na namumunga,
at patuloy na namumuhay sa iyong salita, Panginoon. Ganun din po, pinagpipray din po namin, Panginoon, ang gagamitin mong lingkod mamaya na si Deacon Arnel, O Lord, kanyang kaarawan ngayon, but ang ministry niya ay patuloy, Panginoon. Patuloy mo po siyang i-bless, patuloy mo bigay ang wisdom na pangangailangan niya, Panginoon. Itago mo po kami dalawa sa iyong likod nang sa ganun, Panginoon, maging talagang mapagpala ang aming bibitawang mensahe, Panginoon, sa pamamagitan mo. Lord, ingatan mo ang aming pastor na panandali ang mamamalagi sa Pilipinas, Panginoon. Ipasumpong mo mga biyaya na kanilang kakailanganin. Financial, Panginoon, yung mga tao na kanilang tutuluyan, O Lord, i-bless mo. At gawin mo rin silang blessing sa iba, Panginoon, na sa ganun, makita nila ang kaluwalhatian, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa kanilang pamumuhay, Panginoon. Sa mga kapatid po namin na papunta pa lamang, Lord, ikaw po ang mag-ingat sa kanila, ikaw ang mag-bless sa kanilang sasakyan, Panginoon, sa kanilang dadaanan. Panginoon, sa ganoon, makarating sila dito ng safe, Panginoon, at magsama-sama kaming magpasalamat at magpuri sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga ginagawa, mga pagkakasala, Panginoon, sa mga nagagawa namin sa puso, sa isip, at sa gawa, Panginoon. Dahil lamang sa biyaya mo, kaya kami nagpapatuloy at kaya kami napapatawad sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Ganito na po kami nagpupurit, nagpapasalamat. Ang lahat po ng ito ay magalang namin inihiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus namin, dakilang tagapagligtas. Amen. So ayun po, no? Ang title po na pag-aaralan natin ngayong araw is Abiding, the key to bear spiritual fruits. John 15, verse 1 to 8. Mahalaga po na mapag-aralan natin ng katuruan na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo sa konteksto po nito. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng isang katuruan upang maging reminder at maging gabay ng mga disipulo niya. Dahil po ang Panginoon is lilisan na sa mga pagkakataong ito. Ito na po yung kanyang mga last discourse na ginanap po sa The Last Supper. Kaya po, bakit po mahalaga natin itong mapag-aralan? Dahil alam naman po natin, sa konteksto nito, ang Panginoong Hesukristo ay paalis na. Ngayon naman po sa ating panahon, alam naman po natin na siya ay pabalik na. Malapit na po at alam ko po na nararamdaman po ng bawat isa sa atin yan. Bakit po? Para ma-remind din po tayo na malaman yung tunay nating kalagayan ngayon. Tayo pa po ba ay patuloy na namumunga? Tayo po ba ay patuloy na mainit sa Panginoon? At tayo po ba ay totoong naka-abide talaga sa Panginoong Hesus? Pero bago po tayo maghimay-himay ng ating mga verse, bago po natin himayin verse by verse, alamin muna po ba natin, ano po ba yung primary goal o bakit po naisulat yung the Book of John? The primary goal of Book of John is to believe and to show Jesus that is the promised Messiah and the Son of God. And ang Book of John po is merong 21 chapters. Book of John ay binubuo ng 21 chapters na nahati po sa dalawang part. Ano po yung unang part? Yung unang part po ng Book of John, which is John chapter 1 to 12, is tinatawag po na the Book of Signs. Ngayon, bakit po siya tinawag na the Book of Signs? Dahil ang makikita po natin dito ay ang mga palatandaan, mga himala, at ang mga pagpapagaling po ng Panginoong Hesukristo na nagpapakita ng kanyang authority. Kung makikita po natin sa screen, ito po yung mga nilalaman ng the Book of Signs. Yung water into wine, number 1, yung sa unang himala po ng Panginoong Hesukristo. Reveal Jesus as the Creator. Number 2, healing the official sons. Demonstrate the authority over distance. 3, healing the paralytic in Bethesda. Shows the authority over sickness. Number 4, feeding the 5,000. Reveal that Jesus Christ, the bread of life. 5, walking on the water. Demonstrate divinity. 6, healing the man born blind. Reveal that Jesus is the light of the world. And 7, yung kanya pong ginawa na talaga namang nakita ng publiko na raising Lazarus from the dead, yung binuhay niya po si Lazarus. Show the power over death, precipitating his own passion. Yan po yung nilalaman ng the Book of Signs, which is yung first part po ng the Book of John. Ang second part naman po is tinatawag na the Book of Glory. Yun naman po yung chapter 13 to chapter 21. Bakit po siya tinawag na the Book of Glory? Dahil po, nagpapakita po ito na Panginoon is patungo na upang mag-glorify ang Ama sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus. Papunta na po siya dito sa
cross of Calvary. Ang mga makikita po natin dito is, una, yung the upper room, yung preparation po sa disciples, yung pag-wash wash ng feet, yung huling katuruan niya po, yung tulad na sabi ko kanina, which is 13 to 17, yung kanya pong Last Supper, final discourse. Ano pa po? High priestly prayer, Jesus prays for his disciples sa chapter 17. Next, passion and crucifixion, Jesus' betrayal, trial, and death, viewed as his own return to the Father. Ano pa po? Resurrection, appearance to Mary Magdalene and to the disciples, including doubting Thomas. And last, yung reinstatement of Peter, final instruction by the Sea of Galilee. Ayan po yung makikita natin sa the Book of Glory, which is second part po ng the Book of John. Then, daan din po natin yung ano po ba yung context ng ating pag-aaralan, which is nasa gitnaan po ng Book of John. John chapter 15. Ang writer po nito, alam naman po natin na si John the Apostle. Siya po ang writer. Ang audience po nito is yung 11 disciples na lamang po. Bakit po 11 at hindi 12? Dahil po makikita po natin, kung babasahin po natin yung mga previous chapters, sa chapter 13 po, si Judas is umalis na po dito upang i-betray si Jesus Christ. Yun na po yung pag-alis niya. At ang settings po nito is yung sa The Last Supper, which is sa upper room ng Jerusalem. Ang tema, abiding in Christ, fruitfulness, pruning of God, and love and obedience. Now, dumako po tayo sa paghihimay ng ating text, Lord willing. Point number 1, the divine gardener, the life source, and the branches. Verse 1. Sabi po na Panginoon, I am the true vine, my Father is the husbandman. Now, bakit po kaya sinabi ng Panginoon na I am the true vine? Bakit po hindi na lang niya sinabi na I am the vine? O hindi na lang po sinabi ng Panginoon na ako ang mahabang puno ng ubas o ako ang mataas na puno ng ubas. Bakit niya po sinabi na I am the true vine? Dahil kung madadaanan po natin sa ating mga own studies, sa mga pag-aaral natin, makikita po natin sa Old Testament na meron na pong itinuring na the vine, which is ang Israel po. Makikita po natin yan sa Isaiah chapter 5, verse 1 to 7. Diyan po natin siya makikita na ang Israel is tinawag na the vine ng Panginoon. Ganon din sa Psalm, sa chapter 80. Ngunit, may problema po. Ang inaasahan sa kanilang pamumuhay ng Panginoon is hindi yung talagang nakaaya-aya sa harapan ng Diyos Ama. Dahil po, imbis na mamunga sila ng matatamis na bunga, namunga sila ng maasim. Wild fruits. Makikita po natin yung sa Isaiah 5 verse 4 na namunga po sila ng wild fruits. Then, another interesting fact na makikita po natin dito sa I am the true vine statement is, ang I am the true vine statement po isang huling messianic I am statement ng Panginoon na binigay niya. Ano-ano po ba yung mga I am messianic po na yon? Una, sa John 6 verse 35, ang sabi niya po, I am the bread of life. Pangalawa, sa John chapter 8 verse 12, ang sabi niya, I am the light of the world. Sa John 10 verse 9, ang sabi niya, I am the door. Ganon din po sa John 10:11, ang sabi niya, I am the good shepherd. And sa John 11:12, I am the resurrection and the life. And yung next, sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And lastly, yung sabi niya po sa John 15:1, I am the true vine. Then, yan po yung Panginoon as a true vine. Then, sinabi po ito ng Panginoon dahil itinuring nga po, yun nga po sinabi ko kanina, na meron po silang pagkakaiba, may diferensya sila ng Israel as the vine. Ang Israel po is laging disaligned sa will ng Panginoon ng kanilang pamumuhay. Ang Panginoong Jesucristo is obedient. Ang Israel is lagi nagdi-disobey. Lagi sila, binansagan din silang the Son, hindi lang the vine, kundi the Son. Ganon din ang Israel, binansagan din the Son. The firstborn, ang Panginoong Jesucristo is the firstborn of the Father. Ganon din naman ang Israel. But the problem is, hindi po sila namumunga. And the husbandman, sino naman po yung the husbandman? Obviously po, siya po is si God the Father, the gardener. The God the Father and the husbandman.
Pwede rin po nating isalin sa ibang salin is the gardener o sa madaling salita, tagapangalaga. Ano nga po ba ang role ng isang husbandman? Siya po yung taga-tingin dahil nakikita niya po yung mga kabuuan eh. Kung tayo po may mga alaga po tayo na mga halaman sa bahay natin, nakikita natin yung buong kabuuan ng isang alaga natin. Kung ano po yung kalagayan nila, kung nabubulok ba sila, o may mga mali ba sa kanila, may mga patay na dahon ba na kailangan linisin. Yung Panginoong Ama po, Panginoon Diyos Ama po ang siyang tagalinis, tagaputol at tagapangalaga po nun. At obviously po ang the branches is ang mga believers. Yeah. Tignan po natin yung verse 2. Sabi po sa verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch in me that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Ang word na ginamit po sa the word take it away is airo. The Greek word airo, which means to lift up, to elevate, or to raise up. Kasi po, bakit po importante na malaman po natin yung Greek word, ibig sabihin po nito? Dahil may mga nagtuturo po na isa daw po ito sa patunay na ang salvation is nawawala eh. Ang salvation daw po is nawawala kasi katulad po dito sa ginamit ng Panginoon na parable na ito, meron daw pong take it away, yung iba po yung napagkakaintindi nila. Pero the Greek word po nito is airo, which means to lift up. Ito po yung mga believers talaga to. Yung iba po ito dun sa unattached branches na talagang hindi talaga masasabi natin totoong branch o totoong believer. Then, bakit nga po ba nagiging unproductive ang isang branch? O bakit nagiging unfruitful ang isang branch bagamat naka-abide sila sa Panginoon? There's two things na makikita po natin. Una, walking according to the flesh. Hindi po nagiging mabunga ang isang Kristiyano bagamat naka-abide sa Panginoon, bagamat saved, totoong nag-profess ng faith, kung after po ng pagiging saved natin, genuine yung ating salvation na natanggap, but dumadating yung mga panahon na namumuhay pa rin tayong patuloy ayon sa ating laman. Ano po ba ang itsura ng namumuhay sa sarili nating laman? Yung napapansin niyo po ba kapag may mga desisyon po tayo sa buhay natin na alam naman natin na hindi natin hiningi sa Panginoon o alam natin na parang maglalayo sa atin sa Kanya, then pinupush pa rin natin yung mga desisyon na gano'n. Napapansin niyo, di ba, parang nagiging dry tayo minsan. Lalo pag pumapalpak yung mga desisyon na yon, nagiging malayo tayo sa Kanya. Nagigilty tayo to the point na parang ayaw na natin mag-pray, ayaw na natin siya kausapin dahil feeling nakakahiya eh. Pero ang totoo po, hindi gano'n ang Ama sa atin. Tayo po ang gumagawa ng mga ganung bagay. Diba? Nagsisimula po tayo dahil po, kung makikita po natin sa Galatians chapter 5, verse 17, tignan po natin. Galatians chapter 5. Sabi po, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to the one to another, so that ye cannot do the things that ye would. Sa Tagalog po, basahin ko po yung Tagalog. Maganda po yung Tagalog niya eh. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang gusto ninyong gawin. Alam naman po natin, nung na-save tayo is, na-receive natin ng Holy Spirit. May mga conviction po siya sa atin na dapat natin gawin na according sa ating totoong identity, sa ating new identity as a new creature. Pero dumadating po yung point sa atin na ginagawa pa rin natin yung mga sarili nating ways, sariling pamamaraan, kaya nagkakaroon tayo ng mga mabibigat na loob, nagkakaroon tayo ng mga problema, hindi pagkakaunawaan, diba, nagkakaproblema sa church, dumadating din yung point na meron tayong mga kim-kim. Ito po yung walking according to the flesh, nagpapadala tayo sa ating mga damdamin. Ano po sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, diba? Lean not unto your own understanding, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Yan po yung sabi niya, kaya para po maging mamunga tayo, para maging productive po ang bawat isa sa atin, manatili po tayo sa salita ng Panginoon. Manatili po tayo naka-abide, ano man yung ginagawa natin. Dahil ang pamumuhay natin is hindi magiging malago kung yung ating
titignan is yung sarili lang nating desisyon. And the other things po is yung being distracted by the riches of the world. Alam naman po natin na ang mundo na to is maraming inaalok sa bawat isa sa atin. Kahit bagamat tayo yung mga Kristiyano na totoong binago ng Panginoon, meron pa rin mga pagkakataon na madadala tayo. Ano po ba yung mga riches of the world? Diba yung mga offer ni Satan na pera, pagkakaperahan, o mga trabaho natin na instead na yung devotion natin, yung prayer life natin ay mas maging mainit, anong nangyayari? Nawawala tayo dahil kinakain na tayo ng work, mas pina-priority natin yung work, mas natatakot tayo sa mga boss natin, sa mga amo natin, kaysa mas natatakot tayo sa Panginoon. Kaya po talagang nagiging distracted po ang bawat isa sa atin. Ano po ang sumatotal nun? Magiging unfruitful, magiging hindi tayo mabunga sa ating pananampalataya. Kaya po, kailangan i-elevate o i-lift up ang isang unfruitful branch ay raw para maarawan at makakuha ulit ng sapat na nutrients na nagmumula sa the vine, which is kay Jesus Christ. Kailangan po natin pag-alabin yung pananampalataya natin sa Kanya. And then, yung second part, yung every branch that beareth fruit, He purgeth it. That it may bring more fruit. Ito po yung cleanse for a cause. The Greek word po na ginamit sa the word purged o prune is katairo. Katairo, which means to cleanse or to purge. Ang pruning po ay isang proseso ng paglilinis. Although, ang isang believer o ang isang sanga is mabunga, nangangailangan pa rin po siya ng paglilinis hindi alam naman po natin na ating pamumuhay sa mundo, hindi tayo makakapamuhay hanggat hindi pa tayo glorified. Magkakasala pa rin tayo, dumarating pa rin yung mga pagkakataon na madidisalign tayo. Bagamat talagang mabunga ka, may ministry ka, genuine yung ministry mo, genuine salvation mo, talaga merong visible yung pagbabago sa'yo, dumarating pa rin yung mga ganitong mga bad spot, misdirected shots, at yung mga patay na dahon. Kaya kailangan po natin ng paglilinis at ng pruning, tuwagin. Ano po yung mga itsura ng mga yon? Maaari pong sa behavior. Meron tayong behavior na hindi maganda. Although hindi alam ng ating kapatiran, pwedeng sa bahay o sa ating work. Meron tayong behavior na alam naman natin na hindi maganda. Ano pa po? Motives. Yung mga motibo natin sa ating mga ginagawa. Sa church, sa trabaho, sa labas, sa bahay, minsan nahahaluan tayo ng mga hindi magandang motive. Ano pa yung patience natin? Ang bilis nating uminit. Mas mabilis pa tayong uminit sa microwave. Diba? May masabi lang na hindi maganda, nagpipintig din tenga natin. Pero malago tayo pero nangyayari talaga yung mga bagay. Ano pa po? Yung understanding natin, di ba? Madalas, meron, sana wala po dito sa church natin, nagkakaroon ng misunderstanding, no? Dahil isa po ito sa makaka-apekto sa samahan po ng bawat isa sa atin. Bigay po ko ng picture. Kung ano po yung itsura ng na prune na sanga. Makikita po natin sa screen, ito po yung the vine na talagang naka-prune. Kung makikita po natin, pampangit ng itsura niya, no? Sorry for the word po, no? Pero hindi po talaga kaaya-aya sa mata. Yung kabila naman po, hindi po siya vine tree, pero sinama ko na rin po para makita po natin kung ano ba talaga itsura ng naka-prune, no? Bakit ko po yan ipinakita? Dahil maaari po dito sa church natin, akala natin yung isa nating kapatid is talagang, malakas na yun si brother, hindi ko na kailangan lapitan, hindi ko na kailangan kausapin, masyado yung spiritual. Pero hindi natin alam, nandun pala sila sa point na nasa pruning stage pala sila. Dahil alam po natin, ang pruning is hindi po siya madali. Madalas ang pruning po is masakit. Dahil ipuprune po tayo ng Panginoon, maaaring sa trabaho, pinatanggal sa trabaho, nagsuserve ka sa Panginoon, then suddenly, patatanggal ka sa trabaho. Ganon din naman po sa relationship, biglang may mawawala, magkakagulo sa relationship, kaya makikita mo si brother, si sister, tahimik. Kaya po, bakit po siya pinakita? Para makita natin na hindi lahat ng nasa pruning stage is maganda ang kalalagayan nila. Kaya po importante yung fellowship at yung pakipag-usap po natin sa mga kapatid natin. Kailangan natin sila palakasin. Hindi porket malakas, preacher sila, pastor sila, wala na silang pagdadaanan. Yan po yung ibig sabihin niya, pinlash ko sa screen na ano po. Application po. Stay connected, not just busy. As the branch doesn't work hard to grow grapes, it just stay attached to the vine. Your only job today is to stay constant conversation with God through prayer and His Word.
If you stay attached, the fruit will happen naturally. Hindi po natin siya kailangang pagpaguran. Dahil alam naman po natin, maging ang salvation natin, wala po tayong naiambag. And that will lead us po sa ating second point. Verse 3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Title po ng point na to is washed by the word. Verse 3. Ang mga disipulo po ng Panginoon is kasama niya. Nakakarinig ng mga aral, nakakarinig po ng kanyang mga teachings, mga doctrines, at nakakakita po ng mga himala ng Panginoon. Kaya po, sa patuloy nilang pagsama sa Panginoon, nakikleanse po sila dahil nakikita nila yung kaluwalhatian, yung katotohanan na taglay-taglay ng Panginoong Kristo. Tayo naman po as believers, ang basis po ng ating daily living is alam naman po natin na hindi yung ating pangunawa, ating sarili, kundi ang Bible. Ang Biblia po, o ang Word of God, ang ating final authority sa ating pong pamumuhay. Sa decision man sa finances, sa pag-arrange ng pamilya, kung paano papatakbuhin ng pamilya, kung paano mamumuhay individual, ang Word of God po, ang Bible ang ating final authority. Ano po ang sabi ng Psalms 119 verse 9? Wherewithal thou shall young man cleanse his way, but by taking heed according to thy word. Ibig sabihin po, sa ano pong ibig sabihin nito? Sa papaanong pamamaraan mapapanatili ng isang kabataang malinis ang kanyang pamumuhay, kundi sa pag-iingat na salita ng Panginoon po. Ang analogy po na bibigay ko is yung, kung titignan po natin yung sasakyan, no, or mga motor, kung araw-araw po natin silang ginagamit, nagko-contain sila, meron pong change oil na tinatawag, no? Ginagamit po natin sila araw-araw. Ang mangyayari po, kung patuloy na ginagamit yung sasakyan, is dumudumi yung langis niya, di ba? Dumudumi, ang nangyayari, kailangan siya palitan. Ngayon, kung hindi mo po siya papalitan at patuloy mo pa rin siyang gagamitin, darating yung point na masisira siya eh. Hanggat inahayaan mo na marumi yun, hindi mo pinagsasawalang bahala mo, masisira at maapektuhan yung mismong machine, yung engine ng sasakyan. Ganon din sa aircon, no? Kung yung aircon is hindi po natin ipapalinis, yung kanyang filter o yung mga daluyan ng tubo, kung hindi natin siya ipapalinis, ang mangyayari po sa atin, ang mangyayari po dun sa aircon is hindi niya magagawa yung function niya, which magpalamig ng kwarto, magpalamig dito sa church. Kung hindi po yan nililinis, hindi po yan magbibigay ng malamig na ganyan. Baka po nakasando tayong matin, no? Yun po yung, kaya kailangan po nila ng cleansing para magawa po yung talagang trabaho ng aircon, kailangan po ng cleansing. Kaya kung tayo po, araw-araw tayo namumuhay sa magulong sanlibutan na to, sa magulong mundo na to, at hindi po tayo nagbababad sa salita ng Panginoon, hindi po tayo nakabase sa Word of God, baka madala po tayo kung hindi tayo nagbabantay. Kung wala tayong proper devotion, dry yung prayer life natin, madadala tayo ng mundo dahil ang Word of God po is ang ating sandata sa ating pamumuhay. Amen po ba? Diba? Ako po, personally, mas gusto ko po yung sermon na talagang masakit. Alam niyo po yun, yung sermon o yung preaching na talagang tumatagos po sa puso. Bakit po? Kasi ang preaching po na masakit, ang preaching po na talagang tumatagos sa atin, kung bakit po siya nagiging masakit, ibig sabihin po merong sugat eh. Pag masakit po, may sugat. At kung saan po yung masakit, doon tayo tinatamaan ng word. Kaya po, yung word na yun, nagpapaalala sa atin na yung sugat na tinatamaan ng word, kailangan nating ipalinis o isurrender sa Panginoon. Para yung sugat na yun, hindi na lumala, hindi na lumaki, kundi malinis na ng Panginoon. Kaya wag po tayong iiwas sa mga masasakit na preaching. Mas kailangan po natin siya para po mas ma-remind po ang bawat isa sa atin. Application po. Daily wash, ano po? Yung ating mind and heart. Ingatan po natin yung ating mind and heart. Daily wash po through the Word of God. In the same way you wash your body to remove dirt of the world, your soul needs a daily spiritual bath. We often feel unfruitful or heavy simply because we have let the world opinions, stress, and temptation to settle on our hearts like dust. And ano po yung ating next point? Point number 3. To abide is to remain fruitful. To abide is to remain fruitful. Verse 4 hanggang 6. Babasahin ko po yung 4. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Sa Tagalog po, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo.
Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. The word abide ay binanggit po na makailang ulit sa chapter 15. Pagpapakita po ng great emphasis o kahalagahan ng abiding sa Panginoon. Sa 4, binanggit po siya, abide in me. Except it abide in the vine. Sa 5, he that abide in me. Sa 6, if a man abide not in me. Sa 7, if ye abide in me and my words abide in you. And then lastly sa 10, you shall abide in my love. Kitang-kita po natin yung great emphasis, no? Dahil hindi po magagawa ng isang isolated na sanga na makapamunga sa gana ng kanyang sarili. Kasi kung titignan po natin in agricultural sense, ang puno po, ang sanga po is hindi ang pinagmumulan ng buhay. Hindi po siya yung nagiging source ng buhay, kundi yung mismong puno. Yung puno po ang nagbibigay ng nutrients, ng life dun sa sanga para ito ay makapamunga, ito ay maging malago. And a person who claims to be a Christian and their life was not aligned in Christ, they will never ever to bear fruit. Kapag ang buhay ng isang hiwalay sa Diyos, sa will ng Panginoon, ay hindi makakapamunga. Diba? Ang analogy po, yung smartphones, diba? Yung mga smartphones po natin, meron po yung mga magagandang features. May mga magagandang apps. Nagpapakita na sa isang believer, merong mga gifts, may kanya-kanya tayong angking talents na ginagamit sa Panginoon, di ba? Pero, yung smartphones po na yun, try nyo pong i-unplug dun sa charger. Unti-unti po ito mamamatay, unti-unti po ito mawawalan ng buhay kung hindi mo ibabalik dun sa charger niya mismo. Ganon din po sa connection. Wala pong silbi yung Facebook, walang silbi yung YouTube, walang silbi yung mga ano pa mang applications na kinakailangan ng internet kung hindi natin pananatilihin nakakonect dun sa ating internet. Same as tayo po mga believers na wala pong silbi yung mga gagawin natin sa ating pamumuhay kung ang function lang po nito is yung hindi ayon sa kanyang will o hindi natin ginagawa na para sa kanya. Hindi natin ginagawa na para sa Panginoon. Ano po? If you abide in Christ, you can, number 1, produce spiritual fruits. Kapag tayo po ay nananatili sa Panginoon, kusa pong lalabas sa atin yung mga fruits. Diba? Katulad po sa pinag-aralan natin kanina. Ano po ba yung mga fruit na yon? Singular. Yung sa Galatians 5 verse 22. Love, peace, hope, joy. Kusa pong lalabas yung love. Kapag tayo ay nananatili sa Panginoon, matututo tayo magmahal. Ano man yung sitwasyon, nasaktan ka man nila o hindi, o wala ka man o meron, nandun yung love. Bakit? Hindi na nagmumula sa sarili natin, kundi nagmumula na sa Panginoon. Ganun din po yung joy. Lahat ng ginagawa natin, mapa-ministry, mapatrabaho sa labas, o mapapagtulong sa iba, ginagawa po natin yun dahil sa kagalakan sa Panginoon. Hindi ginagawa natin dahil napipilitan lang ang bawat isa. Number 2, you can have a testimony that will reflect Christ. Kapag tayo po ay mabunga at nananatili sa Panginoon, magre-reflect po ito sa ating pamumuhay. Kitang-kita po ito dahil punong-puno po tayo ng puno ng ubas, which is si Jesus Christ. Hindi tayo dry, kitang-kita yung, kaya po kung mapapansin nyo, papogi po at ang gaganda ng members po natin. Amen po ba? Diba po? Kasi po, punong-puno po tayo ng pagmamahal ng Panginoon sa Kristo. Number 3, you can share the gospel boldly and effectively. Yan. Dahil the same word, the same thing na nagligtas po sa atin, isang gospel, hindi po maaari na naka-abide tayo sa Panginoon na hindi natin na ipapangaral yung magandang balita. Magagawa po natin ito ng may tapang at epektibo kung tayo ay talagang namumuhay sa Panginoon. Magagawa natin i-share sila sa mga katrabaho natin kapag kami pagkakataon na ibinibigay sa atin yung Panginoon dahil punong-puno tayo ng puno ng ubas dahil naka-abide tayo sa Kanya, ipapangaral natin siya. I-share natin siya sa bawat isa. Hindi pwede na tatahimik lang tayo, binibigyan na tayo ng chance ng Panginoon na magbahagi ng salita. Yun po yung 3 bahagi na magagawa natin kapag tayo naka-abide sa Panginoon. If you're not abiding in Christ, you can do nothing. You cannot produce spiritual fruits. Baliktad naman po. Kung tayo ay wala sa Panginoon at hindi tayo nananatili sa Kanyang word, hindi po natin magagawa makapamuhay ng naayon hindi po natin magagawa mag-produce ng fruits na makikita si Kristo. Yung kung
Kung yung love, makikita kapag nakikristo ka, kapag wala ka sa Panginoon Kristo, wala kang love. Lagi mong iisipin yung sarili mo. Hindi mo gugustuhin tumulong. Hindi mo pag may kapatid na nangangailangan o may tao na nangangailangan, mas uunahin mong isipin yung sarili mo. Sa joy, di mo maibibigay yung joy sa lahat ng ginagawa mo. Dahil bakit? Napipilitan ka na eh. Wala yung passion mo dun eh. Hindi mo kayang i-handle yung mga ganong bagay. And number 2, you cannot show Christ in your life. Diba? Kapag tayo po wala sa Panginoon, hindi natin siya maipapakita sa pamamagitan ng ating pagsasalita, sa pamumuhay, sa pakikisama, walang Christ na makikita sa atin. Bakit po? Kasi hindi tayo nananatili sa Kanya. Hindi natin ninanais na i-reflect ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. And number 3, you cannot share the gospel. Bakit po? Sira po tayo eh. Sira ang patotoo natin eh. Paano po tayo makakapagbahagi ng salita ng Panginoon kung may pagkakataon na taong binibigay sa atin, pero sira ang patotoo natin? Isipin natin yan. Paano ko ibabahagi? Ito ang nakikita niya sa akin eh. Paano ko ipapakita ang Panginoong Jesucristo? Paano magiging effective kung sarili ko mismo is hindi ko maipamuhay kung ano yung gospel na tinanggap ko? Diba? Yun po yung mga magagawa natin at hindi natin magagawa kung tayo hindi nananatili sa Panginoong Jesucristo. Ang nakakatakot po is yung sa verse 6. Let's read po verse 6. Ano po sabi? If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Yan po sa verse 6. Ano nga po bang purpose o ang silbi pa ng isang sanga na hindi naman namumunga, tuyo na, at sunog na? Good for nothing. Wala pong silbi. Tulad po ng sinabi ng Panginoon sa salt and light analogy sa Matthew chapter 5 verse 13. If the salt lost its savor, it is good for nothing. At pati po sa isang matinding babala na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa Revelation chapter 3 verse 16, hindi ka mainit, hindi ka malamig. You are lukewarm. Idudura kita from my mouth. Good for nothing. Some would say, I'm a Christian. I have multiple ministries. I'm in Christ. I know and I believe in Christ. But still, unattached. Good for nothing. Ano nga po bang itsura ng isang unattached branch? The Greek word na ginamit po dito sa word withered is seraino. Seraino. Which means to make dry and to become suppless to bear. Yan po yung ginamit sa salitang withered dito. Ito po yung mga unattached branch, yung tinataglay ng unattached branch, no? They know Christ but no relationship and true repentance. Attending church gathering, makikita po rin natin sila sa church. Talagang akalain po natin na talagang Kristiyano sila, na totoong Kristiyano sila dahil linggo-linggo sila nasa church tumutulong sa gawain, but still wala pong totoong relationship. Pagkatapos ng church, balik sa dating gawain, balik sa makamundong gawain, walang totoong repentance na naganap simula nung sinabi nila na tinanggap na nila yung gospel, ang Panginoong Jesus. No true repentance. Diba? Pwede po sila magkaroon ng perfect church attendance, multiple ministries, but still unattached. Good for nothing. The unattached branch experience everything withering away. Number 1, life and body. Magre-reflect po ito sa kanilang pamumuhay. Kasi marami po akong na-encounter o yung personal encounter ko po sa trabaho na they profess that they know Christ. They profess that they are Christian. Meron silang church attending every Sunday. But still, nandun pa rin yung kanilang lifestyle na makamundo. Ano po yung mga pag-iinom, yung pagpupuyat sa mga online games, yung pakikihalubilo sa mga makamundong tao, nandun pa rin kasi masisira nun yung katawan mo. Yung body mo masisira, yung buhay mo masisira nun. Kasi alam naman natin na wala yung magandang maidudulot. Lalo kung patuloy natin ipapamuhay. And then number 2, yung family and friends. Yung mga pamilya mo, totoong attached sa vine. Pero ikaw, wala kang totoong relationship. Sila, namumuhay sila ng naayon sa salita ng Panginoon. Sila, namumuhay sila ng naayon sa Word of God. Ngayon, pag may nakita silang hindi maganda sa'yo, ang gagawin mo, parang magagalit ka pa sa kanila. Masisira yung relationship, magagalit ka. Ba't mo ako pinagsasabihan? Bakit mo ginagawa yung mga ganyang bagay? Tinitake nila yon as pang-atake. Tinitake nila yon as aalis po sa kanila, pero ang totoong gusto natin silang
mamuhay o gusto nating ibigay yung tubig na tinataglay natin, which is si Jesus Christ, ang tubig na nagbibigay buhay. And then, number 4, yung purpose and meaning. Hindi po nila alam yung kanilang purpose, kung bakit pa sila nag-exist. Hindi po nila alam yung kanilang layunin, bakit pa sila nilikha ng Diyos. Dahil unattached branch po sila. A very good example po na makikita po natin dito is si Judas Iscariote. Siya po yung the very good example. Bakit po? Kasama po ni Christ si Judas. Nagbi-ministry po siya with Christ. Nakakarinig ng aral ng Panginoong Hesukristo. He was in the fellowship. He was in the church, was in the fellowship, but still not bearing fruit. Yan po si Judas. At alam na alam po ng bawat isa yan sa atin. Diba? Hindi man malaman ng tao sa church o sa labas o ng pastor ang ating tunay na kalagayan spiritually, but hayag na hayag po tayo sa Panginoon. Kitang-kita niya po ang pamumuhay, puso, isip natin. Kaya wala po tayong maitatago. That is the scary part. Kaya po nakakatakot yung verse 6. Hearing the God's word, being a part of a church, see the power of the Holy Spirit working in the church, but still come to a conclusion that you're not bearing fruit. That's why we should ask ourselves po, Lord, namumunga po ba ako? Lord, am I really attached? Ako po ba talaga ay totoong lumalago sa piling mo? O talagang wala po akong connection sa'yo? Ngayon, ano nga po bang itsura ng lumalago sa pananampalataya o sa Panginoon? To some, maraming Bible verse memorized. To some, perfect church attendance. To some, maraming ministry, multiple ministries. But yun po ba talaga ang totoong ibig sabihin o ang palatandaan para makitang lumalago ang isa sa Panginoon? Magbibigay po ako ng apat na ebidensya na ang isang tao po ay namumunga sa Panginoon. Evidence of a fruitful branch, verse 7. Number 1, effective prayer. A fruitful branch has an effective prayer. Kapag ang tao na mabunga ay nananalangin, tinutugon po ito ng Panginoon. Binibigay po ito ng Panginoon. Bakit? Dahil konektado po siya sa vine. Konektado po siya sa source. Nagkakaroon siya ng nutrients, nagkakaroon siya ng life. Ang kanyang prayer life is talagang maalab, talagang epektibo. Ano po ba ang meaning ng you shall ask what you will? Sa verse 7. So, may mga nagtuturo po kasi na kapag humiling ka sa Panginoon ng Mercedes, ibibigay sa'yo Mercedes din. Meron din naman po kapag humingi ka ng Rolex, ibibigay doon ng Panginoon is Rolex din. Pero yun po ba talaga yung totoong ibig sabihin po ng what you ask, what you shall ask, you will happen. Yan, basahin po natin yung 1 John chapter 5, verse 14. 1 John 5:14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Yun po yung keyword na kailangan natin makita. Yung according to His will. Hindi po kung ano-ano lang ipanalangin natin, tutuparin niya. Pag hiniling natin manalo sa loto, bibigay na yun. Hindi po ganun. Lagi pong according to His will. Now, ano po ba yung mga panalangin na according to His will? Lord, I want to be closer to you. Kapag ka ang panalangin mo, gusto mo mas mapalapit sa Kanya, hindi pwedeng papahindihan ka ng Panginoon. Ibibigay niya yun. Bakit? Dahil kalooban niya yun eh. Number 2, Lord, transform me for your glory. Pagka ang panalangin po natin is baguhin tayo ng Panginoon para makita ng mga tao sa labas kung sino yung Panginoon pinaglilingkuran natin, ibibigay niya yun. Bakit po? According sa Kanyang will. Lord, I want to know you. Kapag hinahanap mo siya sa scripture, pag nagbabasa ka, gusto mo talaga siyang makilala, magpapakilala siya sa iyo, ibibigay niya sa iyo yung wisdom para mas maunawaan mo pa yung kalooban niya. Bakit? Dahil yun yung kalooban niya. Lord, bless me so I can be blessing to others. Humihiling po tayo na hindi lang tayo humihiling na pagpalain tayo ng Panginoon para sa sarili natin. Humihiling tayo na i-bless din tayo ng Panginoon para tayo rin naman is maging blessing
sa ibang tao. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa church natin dahil talagang hindi ko makita dito yung karamutan, hindi ko makita dito yung alam mo yung para sa sarili lang nila madalas talagang nangangailangan yung mga kapatid, hindi sila na nangingimi na ibigay kung ano yung meron sila. Dahil panigurado po, hinihiling nila sa Panginoon na i-bless sila para din maging blessing sa iba, mga kapatiran. Hindi lang sa kapatiran, kundi tao sa labas. Ano pa po? Lord, give me wisdom and the courage to share the gospel. Pag hiniling po natin na, Lord, paano ko po ba ibabahagi yung salita mo? Paano ko po ba ibabahagi yung magandang balita? Kapag hiningi po natin yung sa Kanya, sabi po di ba sa Matthew chapter 7 verse 7, di ba? Kumatok ka, ibibigay sa'yo, humingi ka, knock, and the door will open. Kapag ka po yung mga panalangin natin talagang ayon sa Kanyang will, ibibigay niya po sa atin yung wisdom, yung courage, yung boldness para i-share siya. Ibibigay niya po yun, hindi po pwedeng hindi. Dahil yun ay ayon sa Kanyang kalooban. Yan po yung mga panalangin na nakapaloob sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Yan po yung mga panalangin, epektibo ang magiging outcome ng panalangin mo kapag ganyan yung panalangin mo dahil tinutupad mo yung sinasabi sa Matthew 6:33, di ba? Alam po natin to. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Inauna mo yung kalooban niya, inuuna mo yung kaharian niya at yung katuwiran niya. Hindi mo na iniisip yung mga panalangin para sa sarili mo, kundi para sa Kanya. Kaya ibibigay niya yung mga panalangin na yung mga nararapat para sa iyo kahit hindi mo hingin. And then ano po sabi sa James chapter 5 verse 16, a fervent prayer of a righteous man avails much. Diba po si Elijah nung nalangin siya na wag umulan sa loob ng 3.5 years, hindi umulan. And then nung nanalangin po siya sa Panginoon na umulan, is umulan. Ano po nagpapakita nun? Na siya ay isang matuwid at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Number 2, the fruit of obedience driven by love and joy in Christ. Bakit po love and joy in Christ? Dahil may mga tao po na nagsasabi, ang Panginoon is parang namimilit. Na ang Panginoon po is parang, lapit na po tayo malapos, konti na lang. Dahil ang Panginoon daw po is parang mapanakal sa kanyang mga kautusan. Kaya po, nikalagay dyan, driven by the love and joy in Christ. Dahil masaya tayo kapag naisip natin, bawat ginagawa natin, bawat binibigay natin sa tao, is laging patungkol sa Kanya, nagagalak tayo. Hindi lang Panginoon ang natutuwa sa atin. Meron din tayong pagmamahal sa Kanya, kaya natin ginagawa yung mga bagay. Na kahit na mahirap na, kahit na mabigat para sa atin, pero dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon, nagagawa natin yung mga ganong bagay. Pag nag-ask po sa atin yung Panginoon, dahil tayo ay obedient sa Kanya, dahil tayo ay namumunga sa Kanya, pag sinabi niyang, give me your time, kahit na busy ka, kahit na ano pa yung ginagawa mo, ibibigay mo yung oras na yun. Bakit? Dahil sumusunod ka sa Kanya, namumunga ka sa obedience. Mahal na mahal mo, Panginoon, binibigay mo yung oras na para sa Kanya. Pag inas ng Panginoon sa'yo, give me your life. Kung tinatawag ka para sa isang ministry o sa isang tungkulin, hindi ka mangingiming ibigay. Bakit? Meron kang fruit of obedience sa Panginoon dahil mahal na mahal mo siya. Give me your heart. Your heart is sick. Kailangan mong gamutin. Ibibigay mo yun sa Panginoon. Papagamot mo yun sa Panginoon. May kimkim ka dahil mahal mo siya. Ibibigay mo yun sa Kanya bilang pagsunod sa kalooban niya. Paano po pag sinabi sa atin ng Panginoon, di ba? Forgive. Ayaw po natin magpatawad. Yun po yung hindi sumusunod, no? Walang fruit of obedience. Ayaw natin magpatawad kasi mabigat yung ginawa. Pag sinabi ng Panginoon, be humble, mataas yung ere mo. Ayaw mo, para makita yung ilaw sa'yo, sabi ng Panginoon, be humble, pero mataas yung ere, hindi ka magpapakumbaba. Yun po yung mga walang obedience sa Panginoon. Kapag humingi ang Panginoon, gusto nila laging pakabiglang ang Panginoon sa kanila. Pero kapag ang Panginoon na humingi, ayaw na magbigay. Diba? Ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 14 verse 15, no? If you love me, keep my commandments. Ayan po sabi niya, kung mahal natin siya, susundin natin yung mga utos niya, yung mga hinihingi natin sa Kanya. Number 3, the fruit of understanding. Makikita po natin sa John 15 verse 15.
John 15, verse 15. Diba? Henceforth, I call you not servants, for the servant knoweth not what is in his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made unto you. Tanong po, yung mga tao po ba sa labas natin o yung mga kapitbahay natin, alam po ba kung ano yung nasa loob ng pamamahay natin? Di ba hindi po? Wala silang kaalam-alam ano yung plano mo, ano yung gagawin mo. Pero kapag yung isang tao po is nandun sa loob ng sambahay nyo, kasambahay man, anak, asawa, alam po kung ano yung kalooban, kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay. Ganon din po tayo dahil tayo lumalago sa Panginoon, meron po tayong understanding sa kanyang kalooban. Alam po natin kung paano tayo mamumuhay sa kanya, meron tayong understanding. Nauunawaan po natin yung mga salita niya, tinatanggap natin, at the same time, ipinamumuhay natin. Kaya tayo nagiging malagaw sa Panginoon. We understand the meaning of the cross. Kung ano po ba talaga yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross. Bakit po siya napako? Bakit po siya pinadala dito? Bumaba dito? Nauunawaan po natin yon dahil tayo po is may Holy Spirit na nakukonvict sa atin. The meaning of love one another. Alam natin kung bakit natin kailangan mahalin yung bawat isa. Mahalin yung ating kapatiran, yung ating pamilya. Yung mga tao sa labas, kahit na kung ano man ang ginagawa nila sa atin. Dahil bakit? Dahil binigay sa atin ng Panginoon yung pangunawa o understanding sa kanyang kalooban. And then the meaning of commitment in our ministry. Nauunawaan po natin bakit ba pag pumasok tayo sa ministry, kung bakit ba kailangan tayong maaga, kailangan nating ibigay yung best natin. Nauunawaan natin siya dahil alam natin na kalooban yun ng Panginoon. Diba? Kaya kasi kung mapapansin nyo po, no, kapag yung mga tao na walang understanding pagdating sa kalooban ng Panginoon, na pag sineshare nyo sila ng gospel, ang sinasabi po nila, alam ko na yan, narinig ko na yan dati born again ako eh. Diba? Ganun po yung mga sinasabi nila dahil bakit? Hindi po nila alam yung totoong ibig sabihin nun, yung kalooban ng Panginoon na yun. Next time na lang, busy ako. Yung mga ganong salita po kapag meron kang gustong ibahagi sa kanila. Then may mga nagsasabi, dito na ako pinanganak, dito na ako tumanda, dito na rin ako mamamatay, iho. Hindi ko na kailangan yung gospel mo. Dito na ako rooted, tradisyon, ginagawa ko na. Meron akong 7 sacraments. Yun po yung, di ba, kung mapapansin po natin, wala silang understanding na nagmumula sa Panginoon. And last, yung number 4, a desire to share Christ. Di ba? Kapag tayo po ay nasa Panginoon, hindi talaga pwede na wala tayong desire na ibahagi ang Panginoon. Hindi pwede na wala tayong urge na talagang itong tao na to, kailangan ito ng Panginoon. Kailangan nito si Kristo para mabago rin yung buhay niya. Hindi pwede na wala tayong ganung pagnanais kapag nasa Panginoon at lumalago tayo sa Kanya. Hindi pwedeng hindi mo ibabahagi ang Panginoon. Dahil bakit? Bukod sa nakakabit ka sa puno, namumunga ka, alam mo na si Christ yung gamot sa anumang bagay dito sa mundo. Dahil ang mundo, hindi kanyan pupunuin. I-drain ka pa niyan. Hindi niyan masusustain. Maaari, panandalian kasiyahan, pero yung foundation mo is hindi ang Panginoon Kristo. Guguho at guguho yan. Kaya tayo may desire na ibahagi ang Panginoon Kristo. Hindi lang desire to share Christ, di ba? Hindi lang sa pamamagitan ng gospel. Nagkakaroon din tayo ng desire to share Christ to how we speak. Paano tayo magsalita? Gusto natin makita lagi ang Panginoon sa atin. Paano tayo nagsasalita sa tao? Paano tayo nakikipagkapwa-tao sa labas? Sa ating kapatiran. Gusto natin ipakita lagi ang Panginoon Kristo. Laging ibida si Christ. Bakit? Kasi namumunga tayo sa Kanya eh. Nandito siya sa puso natin eh. Kaya meron tayong ganung desire. How we act, paano tayo kumilos, umasta. Gusto natin laging binibida ang Panginoon Kristo. Lagi natin siyang ma-share. O sabi nga ni Pastor, di ba, PNP, no? Public and private. Gusto natin siyang makita. Pati sa social media o saan man. Gusto mo makita lagi ang Panginoon. Hindi ikaw ang makita, kundi ang Panginoon. Dahil bakit? Lumalago ka sa Kanya. Namumunga ka sa Kanya. Laging it's all about Him. Hindi na all about us. Yan po ang bunga o ebidensya na nanatili at namumunga ang isang believers o ang isang sanga sa Panginoon. Number 1, di ba po? Fruit of effective prayer. 2, fruit of obedience. 3, fruit of understanding. And number 4, a desire to share Christ. As we come to a close po, bakit po ba gusto ng Panginoon
na tayo ay lumago at mamunga. Sa verse 8. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall be my disciple. Bakit po gusto ng Panginoon lumago tayo? Number 1, the Father will be glorified. Ang Panginoon ay nabibigyan ng kapurihan kapag tayo ay lumalago sa Kanya. Kapag ang pamumuhay natin ay naayon sa salita ng Diyos, nakikita ng tao, nahahayag yung ilaw sa atin. Nag-glorify yung Panginoon. Nalalaman nila kung sino yung Panginoon, yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi katulad ng Diyos na meron sila, yung Diyos na meron tayo. Dahil naipapamuhay natin, nabibigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Ama. And lastly, number 2, the true disciple of Christ. Kung tayo ay nananatili at namumunga, bitbit natin ang kanyang pangalan, suot natin yung kanyang kaluwalhatian. Kapag tayo ay namumunga sa Panginoon at pinamumuhay natin siya, hindi lang yung salitang Christian yung daladala natin, kundi yung totoong meaning ng pagiging Christian ay nasa atin. At napapakita natin na isa tayong totoong disipulo ng Panginoon dahil meron tayong pagsunod, meron tayong pamumunga para sa kanyang kaluwalhatian. At visible, very visible ito. Sabi nga, di ba, tayo ang ambassador ng Panginoong Jesucristo, ng Diyos na ating pinaglilingkuran, kaya dapat makita natin siya. Makita siya sa atin. Sa ganun po, natutupad sa atin ang sinabi sa John 15, verse 8. As we close po, mag-iwan lang po ako ng isang tanong. Are we abiding in Christ? Or we just comfortable with our situation? With our salvation? Sapat na po ba na sa atin na naligtas tayo? Okay na po ba yun sa atin? Okay na po ba na umaatin lang tayo? Ni-encourage po tayo ng mensahe na to, ng passage na to na kailangan natin mamunga sa Panginoon. Marami sa labas ang mga tao na ligaw. Marami sa labas yung mga nasa kapahamakan pa. Kaya sana po maging reminder at sa atin to para sa ating kahalalan na tinataglay, sa ating identity as the Son of God. I-share po natin yung gospel palagi. Huwag po tayong magsawa, huwag tayong mapagod. Sa ating pamilya, sa ating katrabaho, ibahagi po natin lagi yung gospel. Yun lang po. May tanong po ba? Sana po wala. Any question po, meron po tayong mga preachers na sasagot. Nandiyan po, Preacher Dennis, Deacon Jobs, Deacon Arnel po nandiyan po. May tanong po? Wala naman po. O sige, tayo po tayo para sa closing prayer. Amang banal, dakila't makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa araw na ibinigay mo sa amin. Panginoon, maraming salamat dahil binigyan mo na naman kami ng pagkain namin sa araw na ito. Binigyan mo na naman kami ng salita, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Na siyang gigising sa aming natutulog na kaligtasan, Panginoon. Na siyang magpapaalala sa amin na kami ay anak mo. Na kami ay sanga na naka-abide sa iyo, Panginoon. Kaya po, maraming salamat, Panginoon, nawa at nangusap po bawat isa sa amin ang mensaheng ito, Panginoon, at amin namang ipamuhay na sa gayon, Panginoon, mabigyan ka namin ng kaluwalhatian, mabigyan ka namin ng kapurihan, matupad namin lagi ang kalooban mo, Panginoon, at mahayag ang kaligtasan na tinanggap namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at sa patuloy po namin pag-aaral, i-prepare mo pa po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, na kumain pa at mamunga pa sa iyong salita, Panginoon. Ikaw po ang siyang makita sa aming pamumuhay, sa aming patuloy na pagsasagawa ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Hanggang sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, maging malakas kami. Dahil ang mundo, Panginoon, ay na aming ginagalawan ay totoong talagang sira, Panginoon. Totoo talaga na walang kapag-asa. Kaya bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, na ibahagi ang salita mo sa kanila. Upang sa ganun, Panginoon, lalo pang dumami ang maglingkod sa iyo, lalo pang mahayag ang kalooban mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ganun din sa mga tao na tatawagin mo.
O Lord, ikaw na po ang bahala sa amin sa araw na ito. I-bless mo po, Panginoon, ang mga kapatid ko na ito, Panginoon, upang maging malago pa sila sa pananampalataya, Lord. Ganito po kami nananalangin, humihingi kami ng kapatawaran sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' mighty name I pray. Amen.